Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat muli. Nandito po ulit tayo upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po ay umawit muna sa Panginoon. Awitan muna natin. Haranahin muna natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Na pangunahan po tayo ni Sister Krishna. Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po at magsama, panalangin muna para Okay. Muli po nating haranahin ang ating Panginoon. Panimula bago po magsalita ang ating pastor. Wala kayong katulad. Hallelujah. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kayong katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kayong katulad, wala nang papantay sa'yo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Wala kayong katulad, wala nang hihigit sa inyo. Wala kayong katulad, wala nang papantay sa iyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Wala kayong katulad, wala nang hihigit sa iyo. Wala kayong katulad, wala nang papantay sa iyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Hallelujah, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, hallelujah. Thank you, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat, hallelujah. Thank you so much, hallelujah. Salamat sa pagkakataong muli, O Panginoon, na makaawit, O Panginoon,
Panginoon. Salamat po sa bagong opportunity, hallelujah. Gayon din po sa umagang ito, hallelujah. Ngayon po, dinadalangin ko po magsasalita, O Panginoon. Dinadalangin ko po na samahan niyo po siya, O Panginoon, at salitaan niyo po ang manaig sa kanya, O Panginoon, at yung tanging salita, aral na po na manggagaling sa iyo. Tinataas po namin ang araw na ito, ang pagkakataon na ito sa inyo. Kaya samahan niyo po kami in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Atin pong pag-aralan sa umagang ito. 1 ano po kasi ngayon dito sa Dubai. 1:41 kaya feeling namin gabi, pero ang kalakasan ng Panginoon ay laging fresh sa bawat isa. Kaya pero yun po, ang ating pag-aaralan po ngayon ay makikita po sa Acts chapter 11 verse 24. So, yung ating pag-aaralan ngayon ay iikot lamang dito sa verses na ito. So, basahin po natin. Pag nakita na po, type na lang din po ng amen. Acts o mga gawa, chapter 11, verse 24. Amen. 24. Mabuting tao si Bernabe. Pinapatnubayan siya ng banal na spirito at matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya marami sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon. Ituloy po natin 25 hanggang 27 na lang din po. Pagkatapos pumunta si Bernabe sa Tarsus para hanapin si Saulo. 26. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch at isang taong nakasama ng iglesia roon at maraming tao ang kanilang tinuruan sa Antioch. Unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. 27. Nang panahon ng iyon, may mga propeta sa Jerusalem na pumunta sa Antioch. Tayo mo na lang magatamang sumpa. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito, sa panibagong opportunity na ibinigay niyo sa bawat isa to give you praise and worship, O God. Thank you, Lord, for the wisdom and knowledge, O God. Thank you for new life, O God. Thank you, Jesus. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na tanggapin ang inyong salita sa umagang ito. At matutunan namin, turuan niyo kami na may isa pamuhay ito sa aming buhay, O God. Lord, itong pag-aaral namin ay hindi lang po basta knowledge, kundi maging wisdom po sa bawat isa, Panginoon, at ma-share po ng bawat isa sa aming mga may encounter, Panginoon. Maraming po salamat. Ito po ang aming samadalangin. In Jesus' name, amen and amen. So, yun nga po, sa ating pong nabanggit, ikot po ang ating pag-uusapan sa verse 24. Ano daw po ang pagkatao ni Bernabe o Barnabas po sa English, sa wikang Ingles. So sa 24 sinabi dito, mabuting tao si Bernabe. Paano po ba nasabi sa aklat na ito na isang mabuting tao si Bernabe o Barnabas? Makikita po ito sa Acts chapter 4 verse 37 o mga gawa chapter 4 verse 37. Ano po ba ang kanyang mabutihing ginagawa? Kasi syempre it's sa ministry o sa paghahayo o sa ating pagmi-missionary, yung good will o yung ginagawa natin is isa positive points ba tawag doon, but isa sa mga points para makita ng tao na kumbaga susundan ka ba nila o magiging katulad ka lang din ng mundo na pare-parehas lang ang ginagawa. O syempre alam naman po natin yan kung ano ang ginagawa ng mga makamundong tao. So verse 7, verse 37, ibinenta ni Jose, by the way, sa verse na ito, ang unang bago pa siya bigyang ng palayo o bagong pangalan, ang unang pangalan ni Bernabe ay
Jose. Kaya sa 37, ibinenta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera ibinigay niya sa mga apostol. So, he's willing to help po mga kapatid yung sa mga gawain upang ma-spread po yung salita ng Panginoong Diyos, yung bagong ang mabuting balita kay Hesukristo. So hindi lamang po yung mga kapatid, meron siyang generous na pagkatao. Kumbaga kinaya niya na ibenta yung kanyang lupa at ibinigay sa mga apostol para sa paggamit sa community or sa Christian community sa panahon na yun. Alam naman po natin na sa panahon na to ay ang mga Kristiyano ay hinahatulan, kumbaga hinahanap or tinutukso, marami pong ginagawang hindi maganda, kumbaga hinahunt ang mga Kristiyano ng mga panahon na to. Pero kung dito tayo magbabase ng tithes mga kapatid o pagbibigay sa Panginoon, kailangan ibenta ang lahat. Kakayanin po ba natin yun? Siyempre sa tulong ng Panginoon, kung ito ay kailangan, kung makikita naman natin ay ibibigay natin sa Panginoon. Amen po ba? Pero katulad ng ginawa dito ni Bernabe, yung buong puso niya o yung puso niya na tumulong sa gawain ng Panginoon, handa siyang ibigay ang lahat. Amen po ba? So ano po yung sumunod na sinabi dito sa pagkatao ni Bernabe? Balik po ulit tayo sa Acts 11:24. Amen. Sinabi po dito, pinapatnubayan siya ng banal na spirito at matibay ang kanyang pananampalataya, sa English, and full of the Holy Ghost and of faith. So, paano po ba ma-explain to sa Acts chapter 6 verse 5? Nakikita po ito sa Acts chapter 6 verse 5 ang pagkakaroon niya ng pagpapatnubay ng banal na spirito at ang kanyang pananampalataya. Chapter 6 verse 5 ng mga gawa. Sumang-ayon ang lahat ng mga mananampalataya sa sinabi ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban na may matibay na pananampalataya at puspos ng banal na spirito. Pinili rin nila si Felipe, Procorus, Nicanor, Timon at Parmenas at Nicolas. Si Nicolas ay hindi Hudyo pero umanib sa relihiyon ng mga Hudyo. Acts 6:5. Pagpaumanhin nyo po mga kapatid. So, ito po yung, alam naman po natin na si Barnabas is like a man of encouragement, mga kapatid. Ito yung panahon na yung mga apostol ay nagda-doubt kay Apostle Paul. Kaya yung pagdating ni Apostle Paul doon sa mga lingkod ng Panginoon ay hindi makapaniwala ang mga apostol ng panahon na ito. Kaya nung bigla dumating po si Bernabe at pinakilala niya na tunay na apostol si Apostol Paul at naniwala naman dahil kilala si Apostol Paul na si Bernabe na siya ay puno ng pinapatnubayan ng banal na spirito. So sa atin pong paghahayo, sa atin pong ministry, it's one of the characteristic mga kapatid na when you are known by na ikaw ay Christian, known na sa ating paglakad ay kilala tayo bilang tagasunod ng Panginoon, madali tayong paniwalaan dahil makikita sa atin ang pagkilos ng banal na spirito. At syempre mga kapatid, yung kausap niya mga kapatid ay ang mga apostol. So yung mga
na naka-encounter kay Jesus Christ. Kaya nung sinamahan niya si Apostle Paul sa harap ng 12 apostol, ay naniwala agad, mga kapatid, at tinanggap nila si Apostle Paul. Kasi mga kapatid, kilala naman po natin si Saul o si Apostol Pablo. Isa po siya sa mga nag-persecute ng mga Christian. Kaya nung nakita ng mga apostol si Apostle Paul, ay sila ay natakot dahil alam nila na isa siyang matalino at nagpe-persecute ng mga Christian. Kaya hindi sila makapaniwala nung nakita nila si Apostle Paul na isa ng apostol at tagasunod ng Panginoong Hesukristo at tagaturo. So, ganun din po tayo, no? Kung tayo man ay hindi kilala noon, na hindi lumalakad sa Panginoon o sa pananampalataya sa Panginoon, at makita tayo ng iba na parang dati ganito to, dati palamura, dati palainom, palaka, yung mga ganon, o chismoso, pero dahil sa binago tayo ng Panginoon, yung dati ay testimony na lang. At yung makikita ka na ngayon, mga kapatid, ng mga tao ngayon, ay magiging isang patunay ng pagbabago na binago ka ng Panginoon. At katulad ng kay Bernabe, mga kapatid, maniniwala sila na buhay ang Diyos sa iyo. Bakit? Patuloy kang binabago. Na yung dati mong pagkatao na siguro dahil sa isip nila ay parang wala nang pag-asa to, na ganito na talaga to, ay pwede pa palang mabago sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba, mga kapatid? So ano pa po ang nagawa ni Bernabe? May nasabi po dito sa bandang dulo nung ating binasa sa 11:24. Ano po ang kanyang nagawa? Yan. Kaya marami sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon. Isipin po natin, mga kapatid, mabait nga po tayo. Kumbaga, di ba, pinag-usapan po natin na isang mabait na tao si Bernabe at sinasamahan ng banal na spirito at yung kanyang pananampalataya. Ano pong eksaktong sinabi? At matibay ang kanyang pananampalataya. Kung nahiwalay po kaya yun, hindi mabait pero may pananampalataya. May pananampalataya ka pero matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod sa tagapamuno sa'yo or ibinigay sa'yo yung pastor. O sabihin naman natin na may pananampalataya ka, naguluhan po ba kayo? Sabihin naman natin na mabait ka nga, pero hindi mo kilala ang Panginoon or nare-reject mo sa pang-araw-araw ang Panginoon. Nasa makamundong gawain ka. Yung sama na natin yung TikTok. Sama na natin yung ML. Sama na natin yung mga laro sa games, kung ano man yung kinahihiligan ngayong panahon natin ngayon. Mabait ka nga, pero sa pagkakilala ng Panginoon, we disregard. Parang ang hirap paniwalaan o ang hirap makadala sa Panginoon, di ba? Sabihin natin, you are Christian by name, pero by your works, hindi makitaan. Di ba? Parang ang hirap po atang makaakay o maka-invite ng mga o makadagdag ng espiritu sa harap ng Panginoon. So dapat itong characteristic na to ay mag-combine. I-practice natin. Sabihin natin bilang mabuting manggagawa ng Panginoon, isang sinabi dito, mabuting tao. Pero how to practice this, mga kapatid? Kilalanin natin ng Panginoong Hesus kung ano ang ginawa niya dito sa mundong ito. Gayahin natin. At unti-unti, mga kapatid. Una sasabihin natin mahirap, susunod pala, may kagalakan pala sa pagsunod. May kagalakan pala sa
sa hirap ng dadanasin natin, may kagalakan pala kahit na nire-reject tayo ng iba. Amen. May kalakasan sa tuwing pinanghihinaan tayo ng loob. Kasi bakit po? Ang Panginoon po ang nagpo-provide ng ating pangangailangan. Mga kapatid, meron pala. Madali pala dahil kasama natin ang Panginoon. Diba? So, doon na papasok yung sasamahan tayo ng banal na spirito, lalong titibay ang ating pananampalataya. Bakit po? Mas lalo natin mag-prove na kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. May nag-comment nga po na yung past ay magiging testimony na lang. Bakit po? Hindi na makikitaan sa iyo yung dating ikaw. Yung panibagong ikaw na binago na ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Amen po. So, sa ating pananampalataya, kaya may dahilan po kung bakit naisulat po ang ang pangalan ni Bernabe dito sa aklat na ito. Of course, siya ay pinapatnubayan ng banal na spirito. May ginawa rin po siya as his part. Lalo niyang pinagpapatibay ang kanyang pananampalataya, lalo niyang inaaral ang salita ng Diyos, lalo niyang pinapangalat ang salita ng Diyos. Ngayon, ano pong nangyayari? Nagkakaroon na ng fruit sa kanyang buhay. So tayo rin po mga kapatid, as we know Him mga kapatid, as we pray, as we work in His sa kanyang mga gawain mga kapatid, unti-unti binabago tayo. Unti-unti, nakikilala natin ang Panginoon. Unti-unti, hindi na tayo nakikilala ng ibang tao na ating nakakasalamuhan noon. Unti-unti, bago na ang tingin sa'yo. Dating, ikaw si Marites, ikaw si Maros, ikaw si Lilibet, ikaw kayo mga nanonood po ngayon. Pero ngayon, ang tingin na nila sa atin ngayon ay Kristiyano. Dito po tayo nagtatapos mga kapatid sa ating pag-aaral. Sikapin po natin na ang makita sa ating pagkilos ay ang pagiging Kristiyano, ang gawain ng Panginoong Hesukristo. Mabuti, kung ano man po ang kanyang ginagawa nung siya ay nabubuhay dito sa mundong ito, tayo ay tagasunod ni Hesukristo. Sige po, sa huli pong pagkakataon, tayo po ay umawit muli sa Panginoon. Wala kayong katulad. Ang Panginoon talaga ay walang katulad. Nothing else can compare. Walang makakahigit sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Wala kayong katulad. You're the name above every name, O Jesus. Nothing can compare to you, Lord Jesus. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kailangan po kasi mga kapatid yung sincere na pagpuri sa Panginoon. Kaya kulang ang awit, kulang salita. But yung sincere heart na ihayag yung kabutihan ng Panginoon na hallelujah. Wala kayong katulad, wala nang hihigit sa inyo. Wala kayong katulad, wala nang papantay sa inyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Ulitin natin mga awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kayong katulad,
I-declare natin mga kapatid, walang katulad ng Panginoon, walang hihigit sa Kanya. Wala kayong katulad, wala nang papantay sa inyo. Kayo ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Wala kayong katulad. Hallelujah, wala kayong katulad. Wala nang hihigit sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Wala kayong katulad. Wala nang papantay sa inyo. Kayo ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Sa habang panahon. Sa habang panahon, wala kayong katulad. Tayo po ba ay nagda-down sa buhay natin, nahihirapan sa ating trabaho? Tayo po ba ay nasasadla kung saan pa man? I-declare natin na yung Panginoon is above everything. Kaya kanyang iangat sa sitwasyon mo ngayon. Kaya kanyang pagalingin sa kung ano man nararanasan mo ngayon. Kaya kanyang alisin sa kung ano mang karumihan, mga kapatid. Basta tayo ay handang magpasubmit sa Panginoon. Handang sumuko sa Panginoon. Hindi by pieces, hindi isa-isa. Ibigay natin lahat sa Panginoon. Kaya niyang damputin ang lahat. Kaya niyang kunin lahat. Kaya kanyang iangat. Pero maging humble lang din tayo, mga kapatid. Ibaba natin ang sarili natin. Siya ang mag-aangat sa atin. Ang Panginoon ang mag-aangat sa atin. Wala ka nang magawa. Wala ka nang solusyon. Pues, ang Panginoon naman ang gagawa sa inyo, sa atin, mga kapatid. Basta handa tayong humingi, handa tayong kumatok, handa tayong humanap sa Panginoon Jesucristo. Purihin ang Panginoon, purihin. Sige po, tayo manalangin sa ating pangwakas. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin, sa mensahe, Panginoon. Dalangin ko po na maging fruitful ito sa bawat isa, may isa pamuhay namin, maging katulad kami ni Bernabe, Panginoon o God, na hindi lamang po may sinasamahan ng Banal na Espiritu, hindi lamang po mas nag-grow o nagmamature ang pananampalataya, but kasama ninyo ay nagagawa namin ng mga goodwill o yung mga kalooban o mga gawain ninyo ay napapakita namin sa aming buhay, Panginoon. Mga mabuti niyong gawain ay napapakita namin sa aming buhay, Panginoon. God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patnubayan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po ng panibagong kalakasan na kakailanganin ng bawat isa, Panginoon God. Sa mga matutulog po, Panginoon God, lalo sa mga nasa Middle East, bigyan niyo po kami ng mahimbing na tulog at bigyan niyo po ang bawat isa ng kalakasan na nanggagaling sa inyo, God. Oh, Jesus, hallelujah. Kaya naman, Panginoon, kami ay ngayon pa lang nagpapasalamat na. We declare your victory, O God, in Jesus' name, in Jesus' mighty name. Amen. Purin pong Panginoon na mapagpalang umaga po ulit sa lahat. God bless po.